Paborito mo din ba ang ube halaya? Ang sarap nga naman kasi nito. Tara, samahan niyo ako at gumawa tayo nito. May 1 kilo ako dito na ube at alisin lang natin yung matigas na parte dyan sa taas niya. And as you can see, meron siyang sira. So alisin lang natin yan. Hatiin natin ito into 3. And then, saka na natin ito balatan. Gumamit nga pala kayo dito ng gloves kasi nakakakulay itong ube. At saka, ako, hindi ko alam kung ako lang ha. Kasi pag nagbabalat ako ng ganyan, nangangati yung kamay ko. Ewan ko ba, hindi naman yata makati ang ube pero nangangati talaga yung kamay ko. Pag nabalatan na natin lahat, hugasan natin ito. At saka natin ito pakuluan hanggang sa malambot siya. Pero wag yung masyadong malambot ha. Tusukin natin ito ng tinidor para malaman natin kung okay na siya. At kapag okay na, yan, palamigin lang natin. Ako niluto ko ito ng 15 to 20 minutes. At umpisahan na natin itong i-grate or gadgarin. Okay. Pwede rin kayong gumamit ng tinidor or yung masher kung meron kayo nun. Pero dahil meron kaming panggadgad, so yan na lang ang ginamit ko. Okay lang din naman kahit yung tinidor o yung masher. At pagkatapos nga niyan ay umpisahan na nating magluto. Naglagay ako dito ng 1 cup na evaporated milk at 1/2 cup na coconut milk. Yan, ihalo lang natin. Kung gusto nyo na mas matagal ang shelf life ng inyong ube halaya ay huwag nyong lalagyan ng coconut milk. At ilagay na natin yung namash natin na ube. Halo natin dito sa ating liquid ingredients. At medyo nakakangalay nga lang ito ng kamay dahil sa medyo matagal itong maluto. Naglagay din ako dito ng 1 can condensed milk. Ituloy lang natin yung paghalo dito hanggang sa ma-mix natin maigi yung ating condensed milk. Yan, tuloy-tuloy lang natin at saka low fire lang din yung ating gagamitin na apoy para hindi siya madaling masunog. At wag nyo itong iiwanan dahil pag nakalimutan nyo ito, siguradong masusunog ang inyong ube halaya. Kapag medyo malagkit na siya, naglagay ako dito ng 2 kutsarang margarine. Hindi ko nga lang ito na videohan. At after nyan, ituloy-tuloy lang natin ang paghalo at pagluluto nitong ating ube halaya hanggang sa lumipas ang 20 minutes. At kapag talagang sticky na ito, ganyan. Kung mapapansin nyo, kapag hinalo ko siya, sumasama na siya lahat. O, para siyang nagiging dough. Yan. So, kapag ganyan na, okay na yan, naluto na yan. At, pwede natin siyang ilagay sa isang container. Pero bago natin ilagay, palamigin lang muna natin ito. Pwede nyo siya i-store for 3 to 5 days. Basta nakalagay siya sa refrigerator. Ang sarap nito.